Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mabagin naming Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil kami po ay tinubos ng mahalagang dugo ni Jesus. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na magkatipon sa harapan mo upang magpuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, upang mag-aral ng iyong salita at upang masiyahan sa fellowship sa banal na kapulungan kasama ang Panginoon. Naniniwala po kami na kasama ka po namin maging sa sandaling ito. Panginoon, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami ng iyong mahabaging mga kamay. Tulungan mo po kaming lumago upang maging mas ganap bilang iyong mga anak at protektahan mo po kami upang wala kaming maging kakulangan habang nabubuhay kami sa natitira naming mga buhay para sa iyong kalooban at kalawalatian. Idinadalangin po namin ang lahat ng mga churches sa buong bansa at ang maraming mga churches sa buong mundo. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters na patuloy na nangangaral ng Ebanghelyo maging sa mahihirap na sitwasyon. Sa mga huling araw na ito, tulungan mo po silang maisakatuparan ang dakilang gawain na ninanais mo, ang pagdadala ng maraming kaluluwa sa kaligtasan. Panginoon, Ikaw na nagbibigay sa amin ng mga salita na kinakailangan namin sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, maging sa oras na ito, pakiusap, ituro mo po sa amin ang iyong banal na kalooban at tulungan mo po kami na maunawaan kung anong uri ng pagkatao ang naharapat sa amin ayon sa iyong salita. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan chapter 19. Juan chapter 19. Verse 1 hanggang sa verse 9. Babasahin ko po ito. Juan chapter 19, verse 1 hanggang 9. Pagkatapos ay kinuha ni Pilato si Jesus at siya'y hinagupit. Ang mga kawal ay gumawa ng isang koronang tinik, ipinatong sa kanyang ulo at siya'y sinuotan ng isang balabal na kulay ube. Sila'y lumapit sa kanya na nagsasabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo," at siya'y kanilang pinagsusuntok. Si Pilato ay muling lumabas at sa kanila ay sinabi, "Tingnan ninyo, ilalabas ko siya sa inyo upang inyong malaman na wala akong nakitang anumang kasalanan sa kanya." Lumabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi ni Pilato sa kanila, "Narito ang tao." Nang siya ay makita ng mga punong pari at ng mga punong kawal, sila'y nagsigawan, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kunin ninyo siya at ipako ninyo siya sa krus, sapagkat ako'y walang nakitang kasalanan sa kanya." Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, "Kami mayroong isang kautusan, at ayon sa kautusang iyon ay dapat siyang mamatay, sapagkat inaangkin niya na siya ay anak ng Diyos." Nang marinig ni Pilato ang salitang ito, ay lalo siyang natakot. Siya'y muling pumasok sa palasyo ng gobernador at sinabi kay Jesus, "Taga saan ka?" Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Hanggang dito po. Nagiging napakainit na ng panahon. Pagkatapos lumipas ang malamig na panahon, dumarating ang tagsibol. At agad na pagkatapos ng tagsibol, darating naman ang mainit na tag-init. Habang mabilis na lumilipas ang panahon, may naunawaan tayong mahalagang bagay. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay mas malapit na ngayon. Ito ang panahon kung kailan
lahat ay tumutubo at ang mga pananim ay nagsisimulang magbunga. Sa pareho ring paraan, ang ating mga puso ay mas nagiging tapat at gusto rin nating lumago ang pananampalataya natin at maging uri ng bunga na nararapat sa kaharian ng Diyos. Sa talata ngayong araw, dinala ni Pilato si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador upang tanungin siya ng sarilinan. Sinuotan siya ng mga kawal ng balabal na kulay ube at ipinatong sa kanyang ulo ang koronang tinik. Ang balabal na kulay ube ay kasuotan ng isang hari at ang korona ay para rin sa isang hari. Ngunit sa halip na tunay na korona, ginamit nila ang isang koronang tinik. Ginawa nila ito upang libakin at insultuhin si Jesus. Sinasabi sa Biblia na kinuha ni Pilato si Jesus at siya'y hinagupit. Ipinatong sa kanyang ulo ang isang koronang tinik at siya'y sinuotan ng isang balabal na kulay ube. At gaya ng mga kawal, hinagupit din ni Pilato si Jesus sa pamamagitan ng kanyang puso na humamak sa kanya. At pagkatapos, inilabas ni Pilato si Jesus sa harapan ng mga tao at sinabi niya, "Wala akong nakitang anumang kasalanan sa kanya." Kung wala siyang nakitang anumang kasalanan, bakit niya hinayaang mabugbog at masampal ng mga Hudyo si Jesus? Siyempre po, walang anumang kasalanan si Jesus. Walang anumang kasalanan na karapat-dapat sa kamatayan. Subalit, dahil nagalit ang mga Hudyo kay Jesus at sumisigaw sila, sabi nila, ipako siya sa krus. Gustong mas maintindihan ng mas malinaw ni Pilato kung sino talaga si Jesus. Nais ni Pilato na malaman niya ito ng malinaw. Kung sino talaga si Jesus. Kaya, si Pilato ay muling pumasok sa palasyo ng gobernador at tinawag si Jesus at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito." Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Sinabi rin ni Jesus, Mateo 26 verse 53, "O sa akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ang mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel? Ngunit kung gayoy, paano matutupad ang mga kasulatan? Ganito ang kinakailangang mangyari. Nakahanda ang mga anghel na magpunta na may hawak na tabak." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong pumunta." Sabi ni Jesus, "Huwag kayong pumunta." Si Jesus ang banal na walang anumang kasalanan. Subalit pumarito siya upang magdusa ng kahihiyan, sakit at kamatayan sa krus sa lugar ng mga makasalanan. Ang mga anghel ay maaari nilang patigilin ang pagbugbog at pagpako kay Jesus sa krus. Maaari nilang dalhin agad pabalik sa langit si Jesus. Subalit, hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Pilato, "Ano ang katotohanan?" At dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ngunit noong sinabi sa kanya ni Pilato, "Ano ang katotohanan?" hindi sumagot si Jesus. Si Pilato ay isang taong hindi handa o hindi karapat-dapat na tumanggap ng katotohanan. At dumating tayo sa pinakamahalagang tanong. Sa verse 9, sinabi ni Pilato kay Jesus, "Taga-saan ka?" Kapag may nakilala tayong mga dayuhan, tinatanong din natin, "Taga-saan ka?"
Ibig sabihin, saang bansa ka nagmula? Subalit ang talagang tinatanong niya ay, ano ang iyong pinagmulan? Ano ang iyong tunay na likas? Hindi niya tinatanong kung ano ang bayang sinilangan ni Jesus. Ang tinatanong niya, ano ang iyong simula? Nakita niya kung gaano nagalit ang mga Hudyo. Ininsulto nila si Jesus, sinampal siya, at kung paanong nanatiling tahimik si Jesus habang binubugbog siya. Kaya labis na nag-usisa si Pilato. Sino ang taong ito? Saan siya nagmula? Nung sinabi ni Pilato na walang kasalanan si Jesus, pinagpilitan ng mga Hudyo. Pinagpilitan po nila. Kami mayroong isang kautusan. At ayon sa kautusang iyon, ay dapat siyang mamatay. Sapagkat inaangkin niya na siya ay anak ng Diyos. Kaya para sa kanila, ang sabihin ng isang tao na siya ay anak ng Diyos ay isa pong paglapastangan. Kaya po para sa kanila, kapag ang isang tao ay nagsabi na siya ay anak ng Diyos, ay isa po itong paglapastangan. Binanggit ng Lumang Tipan sa Levitico 24:16, ang lumalapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin at babatuhin siya ng buong kapulungan. Kaya nga, dahil inangkin ni Jesus na siya ang anak ng Diyos, itinuring siya bilang isang taong nararapat sa parusang kamatayan. Kaya sa verse 8, nang marinig ni Pilato ang salitang ito, ay lalo siyang natakot. Kahit na binato siya ng mga Hudyo ng lahat ng uri ng insulto, binugbog siya at hiningi na patayin siya. Si Jesus ay hindi sumagot kahit isang salita ng pagtatanggol o nagtaniman siya ng sama ng loob. Habang tinitingnan si Jesus, hindi lubos maunawaan ni Pilato ang kanyang katangian o ang kanyang kilos. Ganap siyang hindi nabahala at hindi natinag sa kabila ng gayon katinding pagdurusa. Maaaring naisip ni Pilato, sino kaya ang taong ito? May mga kwento sa mitolohiyang Romano na may mga Diyos na nagpapakita sa anyo ng tao. Tama? Kaya naisip ni Pilato, niya, maaaring isang Diyos siya na nagpakita sa anyo ng tao. Kung gayon, saan siya nagmula? Nagtanong siya. Sabi niya, ano ang iyong tunay na pagkakakilanlan? At sinabi kay Jesus, taga saan ka? Subalit, hindi siya sinagot ni Jesus. Si Pilato ay isang taong hindi karapat-dapat na malaman ang sagot. Kaya sa araw na ito, pagbulayan po natin ang talatang ito. Bilang may pamagat na sermon na, taga saan ka? Dinakip ng mga Hudyo si Jesus at nila kay Pilato, ang gobernador at hukom na ipinadala mula sa Roma. Dahil walang sinuman ang legal na makakapatay sa sinuman, maliban ang hukom ang magpataw ng parusang kamatayan. Kailangan nila si Pilato upang maisagawa ang hatol upang mapatay si Jesus. At upang magawa ito, dinala nila si Jesus sa harapan ni Pilato at inakusahan siya ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Subalit, hindi gumanti kailanman ang sagot si Jesus gaya ng kailan ko sinabi iyon o paano niyo nasasabi iyan. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Nanatili siyang labis at tahimik na para kay Pilato ay kakaiba ito. Gusto niyang magsalita si Jesus ng kahit na ano. Ipagtanggol ang kanyang sarili, sabihin na wala siyang kasalanan, o itanggi ang mga paratang sa kanya. Subalit, parang ganap na nakatikom ang kanyang mga labi. Kahit na sumisigaw ang mga Hudyo sa galit, pinaparatangan siya at hinihingi ang kamatayan niya sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Subalit, hindi pinagtanggol ni Jesus ang kanyang sarili at walang ipinakitang paghihinanakit. Sa halip, mayroong presensya ng kadakilaan sa kanyang mukha na hindi maunawaan ng mga tao.
Kaya nga, mas lalong natakot si Pilato. Kaya nagtanong siya, taga saan ka? Ngunit, nanatiling tahimik si Jesus. Nakita niyang napakapayapa, kagalang-galang, at mahinahon na tumayo si Jesus sa harapan ng mga tao. Maaring nalula at natakot si Pilato sa kanyang presensya. Kaya sino kaya ang taong ito? Pagkatapos, sa gitna ng paglilitis, nagpadala ang asawa ni Pilato ng mensahe na nagpapatotoo sa kanya. Sinasabi sa Mateo 27:19, at samantalang nakaupo siya sa luklukan ng paghuhukom, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag ka makialam sa matuwid na taong iyan, sapagkat sa araw na ito'y labis akong naghirap sa panaginip dahil sa kanya." Kaya natakot si Pilato. At nang marinig niya ang babala ng kanyang asawa, mas lalo pa siyang natakot. Maaring naisip niya, tama, naiintindihan ko na. Gusto niyang pakawalan si Jesus. Ngunit, ang mga Hudyo ay sumisigaw na patayin siya. Kung hindi niya ibibigay ang gusto nila, hindi niya alam kung ano ang maaaring nilang gawin sa kanya. Sa modernong mga salita, maaaring gumawa sila ng malaking protesta. Sa katunayan, sinasabi sa Mateo 27 verse 24, kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, sa halip ay nagsisimula pa nga ang isang malaking gulo. Dahil walang kasalanan si Jesus, ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo. Sa ganito, katensyonadong sandali, tinanong ni Pilato si Jesus tungkol sa kanyang pinagmulan. Sinabi niya, saang lupalop ng mundo ka nang galing? Ano ang iyong tunay na pagkakakilanlan? 2026 taon na ang nakalipas. Isinilang siya ng isang berhen sa lupay ng Israel at lumaki hanggang naging 30 taon bilang anak ng isang karpentero. Pagkatapos, sa loob ng 3.5 taon ng kanyang pampublikong ministeryo, naglakbay siya kasama ang 12 alagad ng mga mahihirap at mga walang pinag-aralan sa pamantayan ng mundo. Sa loob ng 3.5 taon na iyon, nagpatotoo siya tungkol sa Diyos, ipinangaral ang kanyang ebanghelyo, binuhay niya ang mga patay, nilinis niya ang mga kitongin, binuksan niya ang paningin ng mga bulag, at gumawa siya ng maraming mga himala na ipinahayag na siya ang anak ng Diyos. Isang propesiya na ibinigay halos 600 hanggang 700 taon bago dumating si Jesus ang nagsasabi, Mikas 5:2, ngunit ikaw Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda. Mula sa iyo lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel. Ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Inulit din po ito sa Mateo chapter 2 verse 6. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayan, Israel. Napakaliit na bayan ng Bethlehem. Sinasabi sa kasulatan, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit. Ibig sabihin kahit na sa pisikal na aspeto, ito ay natatanging espesyal na lugar. Ipinaalala sa atin ng Mikas chapter 5 verse 2, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula sa sinaunang panahon. Ang Diyos ang tanging nag-iisang umiiral mula sa pinakasimula, mula sa sinaunang panahon. Ngunit siya na nabuhay mula sa nakalipas na walang hanggan ay sinilang sa anyo ng tao sa maliit na bayan ng Bethlehem. Gaya ng alam ninyo, si Cesar, ang emperador ng Roma, ay nag-utos na magpatala ang lahat ng mga tao sa buong imperyo ng Roma. Kaya nagpunta ang lahat sa kanilang mga bayang sinilangan para magpatala.
Nakatakdang ikasal si Maria kay Jose. At ang kanilang bayang pinagmulan ay ang Bethlehem. Kaya naglakbay sila upang magparehistro doon. Ngunit dahil napakaraming tao ang mga nagtipon, sinasabi sa atin ng Lucas chapter 2 verse 7, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa makabagong mga salita, bawat bahay panuluyan at hotel ay puno na lahat. May mga nakalagay na walang bakante. Sa lahat ng lugar na puntahan nila, sa mga panahong iyon, buntis na si Maria at malapit ng mga anak. Talagang walang lugar na pwedeng pagsilangan kay Jesus dahil wala silang pagpipilian. Nanatili sila sa isang lugar kung saan nakakulong ang mga hayop at si Jesus ay isinilang doon at inilagay sa sabsaban. Ang sabsaban ay isang kainan para sa mga hayop. Hindi natin tiyak na alam kung iyon ay sabsaban ng mga baka o kabayo, subalit mukhang kulungan iyon para sa mga kabayo. Isang lugar na puno ng amoy ng dumi ng hayop dahil wala silang magawa kundi ang manatili sa lugar na iyon. Isinilang si Jesus doon. Sinasabi sa Lucas chapter 2 verse 7, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban. Inuulit ko, ang sabsaban ay kainan ng mga hayop. Gaya ng isang malalim na kahoy na ginagamit na lalagyan ng pagkain ng mga hayop. Sino ang taong ito na isinilang sa isang maliit na probinsyang bayan ng Bethlehem sa kulungan ng mga hayop at nilagay sa loob ng kainan ng hayop? Sinasabi sa atin ng kasulatan na siya ay kapantay ng Diyos, ang siyang lumalang ng mga langit at lupa. Sinasabi sa Pilipos chapter 2 verse 6 na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kapantay niya ang Diyos. Sinasabi sa Mikas chapter 5 verse 2 na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ngunit siya na nabuhay mula sa walang hanggan ay walang lugar na pinagsisilangan. Kaya pinanganak siya sa isang sabsaban. Kapag talagang iniisip natin ang eksenang iyon, hindi tayo mapigilang magtaka. Paano niya nagawa ang gayong bagay para sa atin? Noong pumarito si Jesus sa mundong ito, parang walang lugar kung saan tatanggapin siya. Inihiga siya sa kainan ng hayop. Sa isang kulungan, kasama ng mga hayop na puno ng amoy ng dumi ng hayop. Ano pong sinasabi nito sa atin? Siya na kapantay ng kataas-taasang Diyos ay isinilang sa pinakahamak sa lahat ng mga hamak na lugar, sa isang kulungan ng mga hayop, sa isang lugar na mas hamak pa sa kahit sino mang tao. Ipinapakita nito na ang mundong ito ay gaya ng mga hayop, kahabag-habag at maruming lugar, at isinilang siya sa gitna ng mga makasalanan na isang ganap na napakababang posisyon. Kaya mga kapatid, noong isinilang kayo, karamihan sa inyo ay isinilang sa ospital, hindi po ba? Tumanggap ng pangangalaga mula sa mga doktor. May isinilang ba rito sa isang sabsaban? Talagang hindi po ito lubusang maisip. Isipin po natin ito. Ang pinakamataas at pinakabanal ay pumarito sa pinakamababa at pinakahabag-habag na lugar. Kaya nga, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang gawaing ginawa ni Jesus, bakit niya yun ginawa sa gayong paraan? Bakit po? Kaya hindi malaman ni Pilato ang tunay na pagkakakilanlan ng taong ito. Alam niya ang lahat ng mga ito. Na binuhay ni Jesus ang patay, nilinis niya ang mga kitonging, binuksan niya ang mga mata ng bulag, at pinagaling niya ang mga tainga ng mga bingi. Alam lahat iyon ni Pilato. Subalit,
dinala pa rin nila si Jesus at hiningi na mamatay siya at sumisigaw na ipako siya sa krus. Anong mali yung ginawa ng taong ito? Anong masamang bagay ang ginawa niya? Talagang walang anumang bagay. Kaya nga, si Pilato, labis niyang sinikap na pakawalan si Jesus. Ngunit, sumisigaw ang mga relihiyosong pinunong Hudyo. Kung pakakawalan mo ang taong ito ay hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang bawat nag-aangkin na siya'y hari ay nagsasalita ng laban kay Cesar. Upang patayin si Jesus, gumawa sila ng iba't ibang uri ng kasinungalingan. Tinawag nila siyang isang taong salungat sa Diyos at sinasabi, kung hindi mo papatayin si Jesus, isang rebelde ka rin gaya niya. Kung matapang na tao si Pilato, marahil ay sasabihin niyang, ano? Ano ang sinasabi mo? Una, sinabihan mo akong patayin ng isang walang kasalanang tao. Ngayon, tinatawag mo akong isang rebelde laban kay Cesar? Kayong mga masasama. Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Kung matapang lamang si Pilato, ganito ang magiging reaksyon niya. Ngunit wala siyang ganitong katapangan. Ang prioridad niya ay ang ibigay kung ano ang nais ng mga tao. Kung gagamitin ng modernong mga salita upang walang magprotesta o magkaroon ng kaguluhan, bagaman namuno ang Roma sa bayan ng Israel, napakahirap pamunuan ng kanilang bayan. Sa makatuwid, kinakailangang ibigay ni Pilato ang gusto nila sa anumang parang kinakailangan. Kaya, nang kausapin niya ng sarili ng si Jesus, hindi siya sinagot ni Jesus at sinabi niya sa Juan 19:11, kaya't ang nagdala sa akin sa iyo ay may mas malaking kasalanan. Ibig sabihin, dahil sinusubukan mo akong patayin na walang kasalanan, may kasalanan ka rin. Sinabi niya na ang kasalanan ng mga taong nagdala sa kanya upang mamatay siya ay mas malaki. Ngunit gaya ng alam natin, sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14, narito, isang berhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. 700 taon bago dumating si Jesus, naipropesiya ito sa Isaiah 7 verse 14 na ipapanganak siya sa pamamagitan ng katawan ng isang berhen. At una nang sinabi ng Diyos na siya ang Mesiyas na sinugo ng Diyos. Kung titingnan po ninyo sa Isaiah chapter 9 sa verse 6, sinasabi, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikan. Tatawagin siyang anak ng Diyos. Ganito ang naipropesiya 700 taon bago dumating si Jesus, na ang pamamahala at otoridad ay maaatang kay Jesus. At siya ay tatawaging anak ng Diyos. At kung titingnan po natin sa Roma, chapter 9, verse 5, sinasabi doon, nagmula ang Kristo na siyang nangingibabaw sa lahat. Ang nangingibabaw sa lahat ay nangangahulugan na siya ang namamahala at namumuno sa lahat ng mga nilikha. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Tunay na isa itong bagay na lampas sa pangunawa ng tao. Ngunit lubusang nabulag ang mga Hudyo sa mga katotohanan ito at pikit mata nilang hiningi ang kanyang kamatayan. Natakot sila na kapag iniwan nilang mag-isa si Jesus at maraming tao ang sumusunod sa kanya, marahil pag hinalaan sila ng Roma na nagsisimula ng revolusyon na isang kilusang laban o kilusang para sa kalayaan. Nagpaalala sila na marahil pakilusin ng Roma ang kanilang hukbo at muling atakihin ang Israel. Kaya nga inisip nila, bakit hindi lang natin patayin ang taong si Jesus na pinakaugat ng kaguluhan para matapos na ito? Kaya, tingnan po natin sa Juan chapter 6. Juan chapter 6
verse 61. Juan chapter 6, verse 61. Basahin po natin ng sabay. Subalit si Jesus, palibhas ay nalaman niya na ang kanyang mga alagad ay nagbubulong-bulungan tungkol dito, ay nagsalita sa kanila. Ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ibig sabihin nito ay ang sinabi ni Jesus. Sa Juan 6:51, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Nang marinig ito, inisip maging ng mga alagad na ano? Bumaba galing sa langit si Jesus? Tunay na nagsasabi siya ng mga kakaibang mga salita paminsan-minsan. Nahirapan ang mga alagad na pag-isipan ang tungkol dito. Kaya nga, sinabi ni Jesus, naging problema ba para sa inyo na sinabi kong bumaba akong galing sa langit? Ito ba ay nakatisod sa inyo? Anong ako makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Upang mapatunayan na siya ay bumaba mula sa langit, nang umakyat sa langit si Jesus, kinailangan niya umakyat sa langit sa harapan ng kanyang mga alagad. Nang ipanganak siya sa Bethlehem sa Judea. Subalit sinasabi sa Mateo chapter 2 verse 6, at ikaw, Bethlehem, sa lupay ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Sinabi niya sa Mikas 5:2 na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Maging sa Mikas chapter 5 verse 2, sinasabi ng pinuno ay lalabas mula sa Bethlehem. Ngunit saan siya manggagaling? Siya na ang pinagmulan ay mula ng walang hanggan. Siya na nabuhay mula sa pinakasimula. Ang Diyos lamang ang nabuhay simula pa ng pasimula, hindi po ba? Sa makatuwid, siya ay kapantay ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong persona ng Diyos, bagaman hindi natin lubos na unawaan sa pamamagitan ng ating kaalaman bilang tao, ang Diyos ay isa, ngunit siya ay may tatlong persona. Sa makatuwid, nang likhain ang mga langit at lupa sa Genesis chapter 1, naroon din si Jesus. Kaya sinabi ng salita ng Diyos sa Genesis 1:26, sinabi ng Diyos, talangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kaya siya ay nag-iisa lamang. Bakit? Niya sinabing natin. O natin. Sinasabi ng Diyos ang salitang Hebreo ay Elohim. Ito ay isulat sa plural form o anyong pangmaramihan. Hindi ibig sabihin na mga Diyos sa pangmaramihan. Isa lang ang Diyos. Ngunit siya ay may tatlong personang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Dalangin natin ang tao sa ating larawan. Maging nang itinayo ang Tore ng Babel pagkatapos ng baha, sinabi ng salita ng Diyos, Genesis 11:7, halikayo, tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang wika, upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Ginamit ang salitang tayo. Nagpatuturid si Jesus tungkol sa Diyos na sinasabi sa Juan 3:11, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at pagpapatotoo sa nakita namin. Subalit hindi niyo tinanggap ang aming patotoo. Ang salitang kami ay mula sa perspektibo ng Diyos. Ibig sabihin, nagpatotoo kami sa inyo, ngunit hindi ninyo ito tinanggap. Dahil kapantay siya ng Diyos, si Jesus ay nagmula sa langit. Nang marinig ito, lubusan nagulat ang mga alagad na iniisip na, sana hindi siya nagsalita ng gayong mga bagay. Ang ibig nilang sabihin ay lampas ito sa kanilang pangunawa. Kaya sinabi ni Jesus, ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Nang umakyat si Jesus sa bundok ng mga olibo, habang maraming tao ang nakatingin, binigkas ni Jesus ang mga huli niyang salita at tinaas niya ang kanyang katawan mula sa lupa at unti-unti umakyat sa langit. Kaya nga, sa mga Gawa chapter 1 verse 11, nakita nila si Jesus na umakyat sa langit. Mayroong ulap at naglaho si Jesus sa ulap na iyon. Ngunit hindi rin makaalis ang mga tao at patuloy nakatingin sa langit. Sa mga Gawa chapter 1 verse 10 hanggang 11, samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit at nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Nang pumarito siya, isinilang siya sa Bethlehem upang may panganak bilang isang pinuno. Ngunit nang umalis siya, umakyat siya sa langit sa kanyang muling pagdating. Tingnan po natin sa Juan chapter 7,
verse 27. Juan chapter 7 verse 27. Babasahin ko po mula verse 27 hanggang 29. Subalit, naalalaman natin kung saan nagmula ang taong ito. Subalit, ang Kristo, pagdating niya ay walang nakakaalam. Walang makakaalam kung saan siya magmumula. Sumigaw si Jesus habang nagtuturo sa templo, "Ako'y inyong nakikilala at naalaman din ninyo kung taga saan ako. Hindi ako pumarito sa aking sariling otoridad, subalit ang nagsugo sa akin ay siyang totoo at hindi ninyo nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya na nagsugo sa akin." Noong sinabi ni Jesus na siya'y bumaba mula sa langit, maging ang mga alagad ay namangha at hindi makapaniwala sa mga salitang iyon. Kaya sinabi ni Jesus, "Kayo ba ay nagbubulong-bulungan sapagkat sinasabi ko na ako ay bumaba mula sa langit? Hindi ako pumarito sa aking sariling otoridad, kundi sinugo ako ng Diyos. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala." Hindi nila kilala ang Diyos. Ang mga Hudyo ang bayang pinili ng Diyos, subalit hindi nila kilala ang Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa Kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Hindi ako pumarito sa aking sariling otoridad, kundi ang Diyos Ama ang nagsugo sa akin. Pagkatapos niyang sabihin ito, upang magpatotoo na siya'y mula sa langit at mula sa bundok ng mga olibo, umakyat siya sa langit habang maraming tao ang nakatingin. Pagkatapos ay nagpakita ang dalawang anghel at sinabi, "Bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Siya'y umalis na, ngunit siya'y darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Sa Zacarias 14 verse 4, mababasa natin na sa pagbabalik ni Jesus sa mundo, darating siya sa bundok ng mga olibo, sa lugar mismo kung saan siya umalis. Sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga olibo. Zacarias 14 verse 5, pagkatapos ang Panginoon kong Diyos ay darating, kasama ang lahat ng mga banal. Maraming mga ligtas na banal ang darating kasama ng Panginoon sa pagbabalik niya sa mundo. Isang napakahalagang bagay na malaman kung saan nagmula si Jesus, ano ang ginagawa niya, at saan siya pumunta. Gusto ko pong ipaliwanag yan ng malinaw ngayong araw. Tingnan po natin ng saglit sa Juan chapter 7. Verse 27. Subalit nalalaman natin kung saan nagmula ang taong ito. Subalit ang Kristo, pagdating niya ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Hinintay ng mga Hudyo ang pagdating ng Kristo, ang Mesiyas. Ngunit sinabi nila, subalit ang Kristo, pagdating niya ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit nalalaman nating ang taong ito ay isinilang sa Bethlehem. At meron siyang ina at mga kapatid na lalaki. Paano nga niya nasasabi na siya ay mula sa langit? Kilala nila si Jesus, ngunit hindi talaga nila siya kilala ng lubos. Mali at mababaw ang pagkakilala nila sa Kanya. Tingnan din po natin saglit sa Juan chapter 8. Basahin po natin Juan chapter 8 verse 14. Juan chapter 8 verse 14. Sumagot si Jesus, "Kung ako'y nagpatotoo tungkol sa aking sarili, ang aking patotoo ay totoo, sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Subalit hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako pupunta." Sinabi ni Jesus, hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o saan ako pupunta. Sabi niya, alam ko. Tingnan din po natin ang verse 21. Juan chapter 8 verse 21 hanggang 23. Muli niyang sinabi sa kanila, "Aalis ako, at ako'y inyong hahanapin, at mamamatay kayo sa inyong kasalanan.
Sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya sapagkat kanyang sinabi, sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Sinabi niya sa kanila, kayo'y mga taga-ibaba at ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutang ito. Ako'y hindi taga-sanlibutang ito. Sinabi ni Jesus, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Ang pahayag na hindi sila makakapunta sa kanyang pupuntahan, ang lugar na pupuntahan ni Jesus ay ang kaharian ng Diyos. At kung hindi sila makakapunta sa pupuntahan ni Jesus, saan sila pupunta? May ibang lugar pa ba maliban sa impyerno? Sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Sinabi ng mga Hudyo, anong ibig niyang sabihin na hindi tayo makakapunta sa pupuntahan niya? Magpapakamatay kaya siya? Sinasabi ba niyang mamamatay siya? Hindi nila naintindihan ang sinabi ni Jesus. Opo, hindi nila naintindihan ang sinabi ni Jesus. At sa verse 23 hanggang 24, sinabi niya sa kanila, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutang ito, ako'y hindi taga-sanlibutang ito. Kaya't sinabi ko sa inyo na kayo mamamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo sumampalataya na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sapagkat malibang kayo sumampalataya na ako nga. Ito po ay, kung hindi ninyo nalalaman na ako ang Kristo, ang Mesiyas na isinugo ng Diyos, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. At sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Ito ay talaga nakakatakot na pahayag. Subalit, mukhang hindi ito naunawaan ng mga Hudyo ang ibig niyang sabihin. Maging sa ngayon, maraming tao na nagsasabing naniniwala sila kay Jesus ay hindi malinaw na kilala si Kristo at walang nabuong personal na relasyon sa buhay at pagkatao ni Kristo. Gaya ng mga Hudyo, hindi nila kilala ng malinaw si Jesus. Kaya nga, sinabi niya, sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Kung titingnan po ninyo sa 1:17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang buhay na walang hanggan ay una, ang pagkakilala sa Diyos ang tagapaglikha at ang pagkakilala kay Jesucristo na kanyang sinugo. Sinabi dito ng pagkakilala sa Diyos at ang pagkakilala sa Kristo na sinugo ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng tiyak na pag-alam tungkol sa pinagmulan ni Jesus, maaari tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan at personal na relasyon sa Diyos. Ang ibig kong sabihin, kapag kilala natin ang Diyos at lubos na nakilala si Jesucristo, ang buhay na walang hanggan at ang isang espiritual at personal na relasyon sa Diyos ay naitatatag. Dapat makilala ng mga tao ang Diyos at si Jesucristo. Kung alam nila kung saan nagmula si Jesus, kung bakit siya namatay sa krus, nabuhay na muli, at kung saan siya nagpunta, matutuklasan nila ang kanilang sariling walang hanggang kapalaran kay Jesus. Ang pagkaalam kung saan nagmula si Jesus, ano ang kanyang ginawa. At kung saan siya nagpunta, ang pagkaalam sa pinagmulan ni Jesus, ibig sabihin ay may direktang kaugnayan ito sa kapalaran ng ating mga kaluluwa at buhay na walang hanggan. Dapat alam niyo po ito. Kung saan nagmula si Jesus at kung saan siya nagpunta ay isang problema na dapat lutasin ng bawat tao sa mundong ito. Ito ay isang mahalagang problema na dapat lutasin. Si Jesus. Kung saan siya nagmula. Kung ano ang kanyang ginawa. At kung saan siya nagpunta. Alam po natin ito, hindi po ba? Ang taong nakakaunawa sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia ay alam kung saan nagmula si Jesus at kung bakit siya pumarito. Alam nila kung anong uri ng gawain ng kanyang ginawa nung siya ay dumating sa mundong ito. At kung saan siya nagpunta
ang pagdating ni Jesus, ang gawaing ginawa ni Jesus at ang pag-alis ni Jesus ay direktang konektado sa ating buhay at sa ating walang hanggang kapalaran. Sa makatuwid, ang pag-alam kung saan tayo mismo nagmula at kung saan nagmula si Jesus ay nagsasabi sa atin kung saan tayo nagmula at kung saan tayo pupunta sa hinaharap. Kung kilala mo si Jesus ng lubos, dahil ikaw mismo ay konektado sa Kanya, ito po ay direktang nauugnay sa iyong mahalaga at walang hanggang kapalaran. Na si Jesus ay nagmula sa Diyos, tinupad ang lahat ng gawain ng pagtubos ayon sa kalooban ng Diyos at nagtungo sa Diyos. Iyan po ang tanong kung saan nagmula si Jesus, para saan siya nabuhay, at kung saan siya nagtungo. Ito po ay direktang nauugnay sa kapalaran ng ating kaluluwa. Tingnan po natin saglit sa Juan chapter 16. Juan chapter 16, verse 28. Juan chapter 16, verse 28. Basahin po natin ang sabay. Basahin po natin ang sabay. Ako'y nagbuhat sa Ama, at dumating ako sa sanlibutan. Muli, iiwan ko ang sanlibutan, at ako'y pupunta sa Ama. Ito ang sinabi ni Jesus sa mga alagad. Ako'y nagbuhat sa Ama, at dumating ako sa sanlibutan. Muli, iiwan ko ang sanlibutan, at ako'y pupunta sa Ama. Basahin din po natin ang verse 27. Sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo. Sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y minanampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Ang mga salita ni Jesus, sapagkat kayo'y nanampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Pinaniwalaan nito ng mga alagad sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus. Sapagkat kayo'y nanampalataya na ako'y buhat sa Diyos, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo. Ang pananampalataya na siya ay nagmula sa Diyos, gumawa ng isang tiyak na gawain at bumalik sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng pagsampalataya kay Jesus. Sinabi niya na minamahal ng Diyos ang mga sumasampalataya rito. Sumasampalataya tayo sa katotohanan ito, hindi po ba? Ang bawat bagay na ginawa ni Jesus noong siya ay dumating sa mundo ay lubos ang ginawa para sa ating kapakanan, para sa atin. Kung saan nagmula si Jesus, anong ginagawa niya, para saan siya nabuhay, at kung saan siya nagtungo, ay nagbigay ng tiyak na kasagutan sa ating tadhana. Ang kanyang pagparito mula sa Diyos ay para iligtas ang ating mga kaluluwa. At ang kanyang pagtungo sa Diyos ay upang iligtas tayo at dalhin tayo sa Diyos. Ang Diyos ay naging tao upang gawin ang tao na gaya ng Diyos. Ang lahat ng bagay na ginawa ni Jesus noong pumarito siya, ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Jesus noong pumarito siya sa sanlibutan ay ginawa para sa atin. Tama po? Upang iligtas tayo. Pumarito siya upang iligtas tayo at nagtungo rin siya sa Diyos. Ngayon, ang taong nakaunawa ng biyaya ng Diyos at naligtas, tayo rin. Gaya ni Jesus at pupunta na ngayon sa Diyos, siya ay nagmula sa Diyos at tutungo sa Diyos. Dito ninyo sa Juan 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Sinabi ni Jesus, siya ang daan patungo sa Diyos. Ako ang daan. Dahil sa kasalanan ng tao, ang daan patungo sa Diyos ay naputol. Tama po? Gayunpaman, dahil naparito si Jesus sa mundo, tumubos para sa kasalanan iyon, nabuhay muli, at umakyat sa langit, ang daan patungo sa Diyos ay nabuksan.
Sino man ay hindi makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sapagkat naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at sumasampalataya na ang ating mga kasalanan ay natubos na, magkakasama tayong pupunta sa lugar kung saan pupunta si Jesus. Sapagkat siyang lumikha sa atin, ayon sa wangis ng Diyos ay ang Diyos. Tayong mga Kristiyano ay nagmula rin sa Diyos. Bakit tayo naparito? Naparito tayo upang tumanggap ng kaligtasan. Si Jesus ay dumating upang magligtas, at tayo ay dumating para matanggap ang kaligtasan. Kapag naligtas na tayo, pupunta rin tayo sa lugar na pinuntahan ni Jesus magpakailanman. Kaya nga, binigyan tayo ni Jesus ng tiyak na kasagutan kung saan tayo nagmula, para saan tayo nabubuhay at kung saan tayo tutungo. Sa Filipos chapter 2 verse 6 hanggang 7, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Si Jesus ay hindi lang isang tao. Ang Diyos ay naging tulad ng tao. Bakit? Upang iligtas ang tao. At ang tao ay naging katulad ng Diyos. Si Jesus ay nagmula sa langit. Tinubos ang lahat ng mga kasalanan ng mundong ito at bumalik sa langit. Si Jesus ay pumunta sa langit upang iligtas tayo at dalhin tayo sa Diyos. Kaya naman, kung anong ginawa ni Jesus nung siya ay pumarito sa mundo at kung saan siya pumunta, ay direktang may kaugnayan sa atin. Gustong malaman ni Pilato, taga saan ka? Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus. Maging sa ngayon, maraming taong naniniwala kay Jesus ang hindi masyadong nakakaalam tungkol sa pinagmulan ni Jesus. Parang hindi nila alam ang katotohanan kung bakit siya pumarito at kung saan siya nagmula, kung anong gawain ang ginawa niya, at kung saan siya nagpunta pagkatapos ito. Na ang mga ito ay may direktang kaugnayan sa kanila. Si Jesus na nagmula sa langit ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan at dalhin sila paitaas patungo sa Diyos. Buksan po natin sa unang Pedro, chapter 3. Unang Pedro, chapter 3. Unang Pedro, chapter 3, verse 18. Basahin po natin ng sabay. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, at sa pamamagitan ng kamatayan para sa kasalanan ng buong mundo, ng minsanan, inalis ni Jesus ang kasalanan ng buong sanlibutan magpakailanman. Dahil sa isang tao, si Adan, na nagkasala, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Tanging si Jesus lamang ang namatay upang bayaran ang lahat nating mga kasalanan. At tulad ng sinasabi ng Biblia, sa Zacarias chapter 3 verse 9, at aking aalisin ang kasamaan ng lupaing iyon sa loob ng isang araw. Inalis niya ang kasalanan ng sanlibutan ng minsanan, ang isang matuwid para sa mga hindi matuwid. Si Jesus ay namatay para bayaran ang ating kasalanan. Kinuha niya ang lugar ng mga makasalanan gaya natin, upang ang sumpa at hatol na dapat nating tanggapin ay ganap na matapos dahil sa Panginoon na namatay sa krus, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Tinapos ni Jesus ang gawain ito upang iligtas tayo at dalhin tayo sa Diyos. Alam niyo po ba kung gaano ito kadakila? Tingnan po natin sa Hebreo chapter 10, verse 20, bago mag-unang Pedro. Hebreo chapter 10, Hebreo chapter 10, verse 20. Basahin po natin ang sabay-sabay. Na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa mga tuwid ay sa kanyang laman. Ano po ang daang ito? Ito ang daang patungo sa Diyos.
ang kalsada o daan patungo sa Diyos ay nagbukas ng maluwang. Ang daang iyon ay naharangan dahil sa kasalanan. Ngunit ito'y nabuksan nung namatay si Jesus sa krus, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing. Tungkol sa tabing, alam ninyo na ang bayan ng Israel ay nagkaroon ng isang templo. Sa loob ng templo, naroon ang dakong banal at kabanal-banalang dako, kung saan naroon ang Diyos. Minsan sa isang taon, tuwing Hulyo 11, ang pinakapunong pari ng Israel ay pumapatay ng tupa o kambing para sa mga kasalanan ng bayan at kinukuha ang dugo nito. Dinadala ito sa loob ng kabanal-banalang dako kung nasaan ang kaba ng tipan na pinaglalagyan ng 10 utos at ang takip nito ay ang luklukan ng awa. Dahil sa lugar na ito, ang mga kasalanan ng paglabag sa 10 utos ay pinapatawad. Siya ay nanalangin doon habang winiwisik ang dugo ng 7 ulit. Pagkatapos, ang mga kasalanan ng bayan ng Israel ay pinatawad. At pagkatapos ang para ilalabas. At para sa mga kasalanan na nagawa ng mga tao mula sa araw na iyon, gagawin ulit ng parehong bagay sa araw ng pagtubos sa susunod na taon. Ibig sabihin, ang kabanal-banalang dako ay isang banal na lugar sa harapan ng Diyos. At ang punong pari na pumapasok ay kumakatawan kay Jesus, na siyang ating pinakapunong pari. Ang pagwisik ng dugo sa kaba ng tipan ay nagpapakita na si Jesus ay namatay sa krus para mabayaran ang ating mga kasalanan sa paglabag sa kautusan ng Diyos. Iyon ay natapos minsan magpakailanman. Kung ito ay hindi natapos ng minsanan, sinasabi sa Hebreo chapter 9 na si Jesus ay kailangan magdusa ng paulit-ulit, taon-taon. Ngunit hindi ganun ang ginawa niya. Ito ay dahil pumasok siya na minsan magpakailanman. Sa gayoy, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kaya sa Hebreo chapter 10, verse 20, ang daan ay ang daang patungo sa Diyos. Binuksan para sa atin ang isang daan, isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing. Sa mga tuwid ay sa kanyang laman. Ang tabing ay harang sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Noong namatay si Jesus doon sa krus, sinasabi sa Mateo 27, at nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na ang pader na nakaharang sa daan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay wala na ngayon. Binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing. Dahil namatay si Jesus sa krus, ang tabing na humaharang sa daan sa pagitan natin at ng Diyos ay wala na. Opo, wala na. Pinunit ni Jesus. Pinunit ito ni Jesus, kaya ito ay binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa mga tuwid ay sa kanyang laman. Dahil ang pisikal na katawan ni Jesus ay namatay doon sa krus. Noong ang sibat ay umulos sa dibdib ni Jesus at ang dugo ng tubig ay dumanak, ang tabing ay tuluyang napunit. Ang daan patungo sa Diyos ay nabuksan. Ang walang hanggang kapatawaran ay natapos minsan magpakailanman. Tingnan po natin, Juan chapter 14. Juan chapter 14. Juan chapter 14, verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay. At kung ako'y pupunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Juan 14 verse 3. At kung ako'y pupunta roon, at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ibig sabihin po na siya ay naghahanda ng isang lugar para sa atin na matitirahan. At pagkatapos, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Tayo ay pupunta sa lugar kung saan pumunta si Jesus, at tayo ay paroroon sa lugar kung nasaan si Jesus. Binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan para sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay,
tayo'y aakyat sa harapan ng Diyos. At ang dahilan kung bakit ang Panginoon na nagligtas sa atin ay nagtungo sa Diyos ay upang dalhin tayo sa lugar kung saan siya naroroon. Kaya nga, sinasabi, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Tama po ba? Tayo ay pupunta sa lugar kung nasaan ang Panginoon at mamumuhay na kasama niya magpakailanman. Buksan din po natin sa Juan chapter 16, verse 27. Juan chapter 16, verse 27. Verse 27 at 28, babasahin ko po. Sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo. Sapagkat ako'y inyong minahal at kayo nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan. Muli, iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. Sinabi ni Jesus, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo. Sapagkat ako'y inyong minahal. At kayo'y nanampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Si Jesus ay nagmula sa Diyos. At muling nagbalik sa Diyos. Ibig sabihin, siya ay nagmula sa Diyos. Tinapos ang gawain ng kaligtasan at bumalik sa Diyos. Sinabi niya na iniibig ng Diyos ang mga tao na naniniwala dito. Noong kanyang sinabi, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minahal. Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan. Muli, iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. At sinabi ng mga alagad, ngayon nagsasalita kang malinaw. Ang lahat ng kanilang mga katunayan ay nasagot, katanungan ay nasagot. Tayo rin ay tutungo sa lugar kung saan nagtungo si Jesus. Sa Ecclesiastes 12 verse 7, sinasabi, at ang alabok ay bumalik sa lupa, na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Kapag namatay ang katawan, ito ay babalik sa alabok. At ang espiritu na ito ang kaluluwa ay babalik sa Diyos. At sa Job 19:26 sinasabi, aking balat. Ano po ang kasunod? Na masira? Kapag tayo ay namatay, ang ating katawan ay babalik sa alabok. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, yun may makita ko ang Diyos sa aking laman. Kapag namatay ang katawan at bumalik sa alabok, ang kaluluwa ay aalis sa katawan at haharap sa Diyos. Sa Amos 4:12, sinasabi na humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Kung sumasampalataya tayo sa katotohanan ito at tatanggap natin ang kaligtasan, mayroon tayong katiyakan at tiwala na sasalubungin natin ang Diyos. Ito po ay napakasimple, hindi po ba? Sino si Jesus? Siya na nagmula sa Diyos. Siya yung nagmula sa Diyos. Bakit po siya pumarito? Siya ay pumarito upang iligtas tayo. Filipos 2:6 na siya bagamat nasa anyo ng Diyos. Verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Verse 8, at napalubhasin na tagpuan sa anyo ng tao. Sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus, para sa kasalanan ng sanlibutan, siya ay ginawang kabayaran para sa mga kasalanang iyon. At pagkatapos ng muling pagkabuhay, siya ay bumalik sa Diyos. Siya ay nagmula sa Diyos. Tinupad ang gawain ng kaligtasan at bumalik sa Diyos. Kaya ngayon, tayo rin nagmula sa Diyos. Tama po ba? Sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos. Subalit dahil nabuhay tayo sa kasalanan, hindi tayo maaaring magtungo sa Diyos. Ngunit si Jesus na walang kasalanan, nagmula sa langit, tinupad ang gawain ng walang hanggang katubusan para sa ating mga kasalanan at bumalik sa Diyos upang dalhin ang lahat ng mga naligtas patungo sa Diyos. Ang naisa katuparan ni Jesus ay direktang may kaugnayan sa ating mga walang hanggang tadhana. Sa mga tuwid, ay pupunta doon magpakailanman. Tingnan po natin sandali. Sa Juan, chapter 17. Juan chapter 17, verse 25. Juan chapter 17, verse 25. Basahin po natin ang sabay. O makatarungang Ama, hindi ka nakilala ng sanlibutan,
ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Sinabi ni Jesus, O makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng salibutan, ngunit nakikilala kita. Hindi nakikilala ng salibutan si Jesus, tama po ba? Ang lahat ng mga taong hindi sumasampalataya sa mundo ay hindi siya nakikilala. Kahit na ang bayan ng Israel ay hindi siya nakilala. Kahit ngayon, ang bayan ng Israel ay hindi nalalaman na si Jesus ay nagmula sa langit at siya ang Mesiyas na sinugo ng Diyos. Kahit ngayon, ang mga Hudyo ay lubusang hindi naniniwala sa bagong tipan. Juan 17:26, ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipapakilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila. At ako'y sa kanila. Si Jesus ay nagmula sa Diyos. Tinupad ang buong gawain ng kaligtasan at pagkatapos ay bumalik sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay ang naging daan para sa atin. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ang nagbukas ng malaking daan patungo sa Diyos at ngayon, tayo ay naglalakbay sa daan na iyon. Sa mga katuwid, nung sinabi na sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minahal at ako'y nananampalataya at kayo'y nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Ang kahulugan ng sumasampalataya kay Jesus ay sumasampalataya tayo na si Jesus ang tanging anak ng Diyos na nagmula sa Diyos, na siya ay dumating at tinupad ang gawain ng katubusan, at pagkatapos siya ay muling binuhay, umakyat sa langit at bumalik sa Diyos. Kapag sumampalataya tayo sa katotohanan ito, tayo rin ay pupunta sa lugar kung saan nagtungo si Jesus. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Taga saan ka?" Sa palagay ko ay hindi nalalaman ni Pilato ang sagot hanggang sa araw na siya ay mamatay, sapagat hindi sinabi sa kanya ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? Hindi rin sinagot ni Jesus ang tanong na iyon. Nais malaman ni Pilato kung saan nagmula si Jesus. Subalit dahil hindi sumagot si Jesus sa kanya, marahil siya ay namatay nang hindi nalalaman ang sagot. At kapag namatay ang isang tao nang hindi na kailanman nalalaman, gaya ng sinasabi sa Juan 8:21, sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Tama po ito. Tingnan po natin ang sandali, Juan chapter 8. Juan chapter 8, verse 24. Verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sinabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya't sinabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga. Siya po ang Mesiyas. Siya ay namatay at muling nabuhay para sa gawain ng pagliligtas. Ginawa ang pagtubos para sa ating mga kasalanan. Winasak ang kapangyarihan ng walang hanggang kamatayan at sinakatuparan ang gawaing iyon. Sapagkat malibang kayo sumampalataya na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung ang isang tao ay hindi sumasampalataya, kung gayon ay wala siyang relasyon sa Panginoon. Malibang kayo sumampalataya, kung gayon, sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Ito ay talaga nakakatakot ng mga salita. Sa verse 21, muli niyang sinabi sa kanila, aalis ako, at ako'y inyong hahanapin, at mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, sapagkat sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Ito ay nakakatakot na salita. Sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Kung hindi makakapunta ng isang tao sa lugar na pupuntahan ng Panginoon, kung gayon, saan siya mapupunta? Sinasabi sa Mateo 25:41, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa.
Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kung ang isang tao ay hindi makapunta sa lugar na kung saan ang Panginoon, wala na siyang ibang pupuntahan kundi ang impyerno. Ang Panginoon ay dumating sa mundong ito at tinubos ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng katibayan upang tayo ay sumampalataya. At ang dahilan kung bakit umakyat sa langit si Jesus ay upang dalhin tayo sa langit. Tayong mga naligtas sa presensya ng Diyos, babalik siyang muli upang dalhin tayo sa kahariang iyon. Ang lahat ng ginawa ni Jesus ay para sa atin. Naisa katuparan niya ang gawain ng pagtubos para sa ating mga kasalanan. At nung siya ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian, hindi lamang upang iligtas tayo kundi upang dalhin tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Isinakatuparan ng Panginoon ng lahat. Kaya't ang tanong na, taga saan ka? Kung saan nagmula ang Panginoon, anong ginawa niya, at saan siya pumunta, ay may direktang kinalaman sa ating kaligtasan. At tayo rin ay magtutungo sa lugar kung saan nagpunta ang Panginoon. Kaya nga sinabi, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Tayo rin ay nabubuhay magpakailanman sa lugar kung nasaan ang Panginoon. Sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos. Noong siya ay dumating sa unang pagkakataon, siya ay dumating sa Bethlehem na nasa hamak na kalagayan. He who once on earth was scorned, now, in the glory, is returned. Kaya kapag si Jesus ay magbalik, siya ay darating kasama ang hukbo ng langit sa kaluwalhatian sa at kamahalan ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay agawin kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayon mga kapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Sa pagdating ng Panginoon, dadali niya tayo sa kahariang iyon. At doon ay mabubuhay tayo kasama ang Panginoon magpakailanman. Hindi na kailanman tayo makakahiwalay pa. Nabubuhay tayo sa maluwalhating pag-asang iyon. Kung titignan natin ang mga digmaan na nangyari ngayon sa gitnang silangan, para bang lubos na iba ang mga ito sa mga digmaan na nakaraan. Sa Ezekiel chapter 38, naisulat doon na ang Russia ay makikipagdigma sa Israel sa huling digmaan. Sabi nga, sa mga pinakadulong bahagi ng hilaga, ang Rosh ay ang Russia at ang mga bansang kaalyado ng Russia laban sa Israel ay naroon pa rin hanggang ngayon gaya ng dati. Ang isa sa mga kaalyadong bansa nila ay ang Persia, yun ang Iran. Pinalitan ng Persia ang pambansang pangalan nito sa Iran. Marahil ay mangyayari ang digmaang ito habang buhay pa si Putin. Bakit po ba nilusob ni Putin ang Ukraine na nagdulot ng pagkamatay ng maraming sundalo ng Russia at ng mga ordinaryong mamamayan? Siyempre po, marami rin sa mga taga-Ukraine ang namatay. Bakit niya ginawa ang mga bagay na ito? Sa huli lalabanan ng Russia ang Israel. Ngunit bakit siya lalaban dito? Magkipagdigma ito upang mamatay. Sinabi ng Diyos, paikutin kita at kakawitan ko ng mga pangbingwit ng iyong mga panga. Sabi ng Panginoon. At pagkatapos ay wawasakin kita, sabi ng Panginoon. Ang Russia, ang nangungunang bansa ng ateistikong komunismo. Ang hukbo na may 200 billion na binanggit sa huling digmaan ng Armageddon sa Apokalipsis chapter 16, ang tanging bansa na may kakayahan na magpakilos ng ganito kalaking hukbo ay ang China. Ang China ay lalaban din sa Israel sa huling digmaan. Dahil ang ilog ng Euphrates ay matutuyo, maglalakad lang sila at lalabanan ng Israel. At sa Zacarias chapter 14, sapagkat aking titipunin ang lahat ng bansa upang lumaban sa Jerusalem. Ipinapahintulot ng Diyos na magpunta ang mga bansa laban sa Jerusalem. At sinabi sa Zacarias chapter 14 verse 12, ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem.
ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. At ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kanilalagyan ng mga ito. At ang kanilang dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Kung isang tao ay mamatay at mabulok, siya ay mabubulok ng nakahiga. Paano po siya mabubulok habang nakatayo? Dahil ang digmaan sa Zacarias chapter 14 ay isang digmaang nuklear. Kapag sumabog ang isang bombang nuklear, ang mga tao ay mamamatay at walang oras pa para bumagsak at mabulok. Sila ay matutunaw na lang. Maraming bansa ang sasali sa digmaang ito, gayon din ang Amerika. Kapag pinag-iisipan ko po ito, titipunin ng Diyos ang lahat ng mga bansa na gusto makapagdigma at hahatulan sila roon. Sinabi ni Jesus, sapagat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamamatay. Ang mga gumagawa ng sandata at gusto mapatay ang kanilang kaaway ay mamamatay lahat. Ang araw na iyon ay paparating na sa ating harapan. Sa digmaan ngayon, walang gustong sumuko. Ayaw ng mga tao na basta na lang magparaya. Maaaring paunlarin ng mga tao ang agham, sibilisasyon, sining, at tulungan ang ekonomiya ng isa't isa at mabuhay. Subalit, bakit nila inaatake ang mga bansa at gustong pumatay? Sa Isaiah 50 verse 11, narito, kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo. Lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy. At sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan, ito ang makakamit ninyo sa aking kamay, kayo hihiga sa pagpapahirap. Sila'y masusunog ng mga bomba na sila mismo ang gumawa. Nung nanalangin ako noong nakaraang gabi, bigla ko yung naisip. Ang mga may gusto na sa digmaan ay mamamatay sa pamamagitan ng digmaan. Kapag titingnan natin ang mga digmaan, walang sumusuko. Wala sa parehong panig ang nagpapakita ng ganitong tanda. Sinasabi nila na lalaban sila hanggang sa huli kahit namamatay sila. Anong mangyayari kung lalaban sila hanggang sa huli hanggang mamatay sila? Lahat po ay mamamatay. Gusto nilang mamatay. Lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Nasa harapan na natin ito. Hindi na ito malayo. Bago mangyari ang digmaang iyon, darating ang Panginoon. Kaya ano po yung gagawin natin? Maring dumating ang Panginoon sa araw na ito. At kahapon, nagkaroon kami ng meeting bilang paghahanda para sa summer retreat. Kaya marami ang dumating. Parang may 5,000 katao ang nagtipon sa main hall. Naghahanda kami para sa summer retreat ngayong taon. Ngunit ang Panginoon ay maaaring dumating bago ang summer retreat. Maaaring ito ang huling retreat, mga kapatid. Hindi po ito isang biro. Hindi po ito isang biro. Walang mali kung dumating ang Panginoon anumang oras ngayon. Lahat ay handa na. Kaya nga, dapat tayong maghanda upang salubungin ng Panginoon na darating. At dapat tayong manatiling gising. Sa Mateo 24:42, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Hindi natin na alam kung anong taon, anong buwan o anong araw siya darating. Subalit, alam natin na ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Kaya kailangan nating manatiling gising. At hindi na marami ang mga natitirang araw para tayo mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, para sa Panginoon at para ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya ngayong huling mga araw na ito. Kung nabubuhay tayo ayon sa laman hanggang sa ngayon, kung gayon, sa huling pagkakataong ito na ibinigay sa atin, dapat tayong mabuhay ng matapang para sa Panginoon. Kung gayon, magagawa nating makatayo sa harapan ng Panginoon na walang ikakahiya. Para sa summer retreat, sa taong ito, manalangin na po tayo ngayon pa lamang upang maraming mga kaluluwa ang madala sa Panginoon at maligtas sila. Isipin niyo po ang mga taong i-evangelize ninyo at gumawa kayo ng mga plano. Nawa, maraming mga kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng pagkakataong ito. Magkakaroon ng 7 beses na summer retreat sa taong ito. Kung maraming mga tao ang maligtas sa summer retreat na ito, maaaring dumating ang Panginoon agad pagkatapos nito.
Isaalang-alang po natin ang huling mga pagkakataong ito. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po dahil una mo po kaming niligtas sa huling panahon na iyong itinakda. Salamat po Panginoon dahil pinatawad mo po ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo. Ginawa mo po kaming iyong banal na mga anak at sa pagbibigay mo po sa amin ng maluwalating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Inaasam po namin ang Panginoon na muling darating at nananabik kami at naghihintay kami sa araw na makapasok sa kaharian at kalawalatian ng Diyos. Panginoon, tulungan mo po ang mga kapatid na maisagawa ang misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala mo po sa amin sa mga huling araw na ito. At maraming mga kaluluwa nawa ang maligtas sa summer retreat na ito upang magbigay ng kagalakan at kalawalatian sa Diyos Ama. Pakiusap, gamitin mo rin po kami ng mahalaga ayon sa iyong kalooban para sa gawain ito. Salamat po sa pagpapahintulot sa lahat ng gawain ng pagtatayo ng lodging building sa retreat center na magpatuloy ito ng maayos. Pakiusap, pagpalain at tulungan mo po ang lahat ng mga natitirang gawain upang maayos na magpatuloy sa lalim ng biyaya ng Diyos. Sa mga huling araw na ito, pakiusap, gumawa ka pong kasama namin at tulungan mo po kami na tapat na maisagawa ang misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo na iyong ipinagkatiwala sa amin sa buong mundo. Dinadalangin namin po ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.